At ito na nga po ang hotel namin ngayong gabi dahil sobrang init talaga kahit na sunod-sunod yung ulan dito sa Manila ngayon sa Pilipinas, sa kabuuan dahil magkakasunod yung bagyo ay minabuti namin na mag-hotel na lang muna dito sa BGC para na sa ganun kahit papaano mailatag namin yung mga likod namin. At wala akong masabi dito sa F1 Hotel sapagkat yung kanilang mga staff dito ay napaka-accommodating, magalang at yung service nila ay talagang kumbaga Filipino style na well-accommodating at talagang bibigyan ka ng espasyo sa ano nila, sa space nila, no? Ibig sabihin talagang doon sa circle nila. At papasok ka, lalabas ka, they will greet you. At ipapakita ko sa inyo yung ating tutulugan ngayong gabi para nang sa ganun ay kahit paano maisama namin kayo sa aming journey ngayon sa pag-uwi namin dito sa Pilipinas. Ano? And of course, this is their elevators na talagang napaka ano naman talaga. Medyo mabilis yung kanilang elevator unlike other hotels na mabagal talaga. At syempre gagamit tayo ng cards dun sa pag-open. Hindi tayo maka-access ng floor without our card. So itatap natin yung card and then pipilitin yung number. At yan na, wala, papanik na tayo sa taas. Pero bago tayo punta sa ating kwarto, punta muna tayo doon sa kanilang pool. Doon sa kanilang pool, may restaurant doon. Hanggang 10 PM daw yung kanilang resort o yung kanilang pool para maka-access kayo. And then very accommodating naman talaga yung ano nila, yung kanilang mga staff dito, no? Anybody na may access dito sa building nito can enjoy their pool. Mag-elevator tayo kasi nasa 8th floor po tayo and let's go. Dito na yung ano natin, room namin sa 807. Medyo ano, mainit pa rin pero it's totally fine kasi talagang tag-ulan ngayon. So, this is our room. Ano naman siya, feel secured naman kasi meron siyang iba't ibang locks. At yun na. Nandito na kami kanina. Nakapasok kami. At medyo magulo na. Siyempre, ang stroller ng aking baby. Pagpasok mo, of course, yung washroom. Malinis yung washroom. Actually, meron silang, yan. May pa-dental kit sa mayor. May blower. Usual thing na makikita natin sa isang hotel. Hindi is actually a good hotel. At malaki yung washroom. Yung entranceway, malaki din. May pa-painting din si Mayor. Maganda yung design sa ano. And the floor, malinis, makintab. At syempre, hindi mawawala yung pakapin ni Mayor, ano? Merong mga outlets at napaganda ng pagkaka-layout ng kanilang cabinets kasi hindi siya magulo, hindi kumbaga pack yung design. May coffee table, merong love seat, may air condition din. And syempre, ayan ako. Dual mirror. And then may pa-telepono, pa-alarm clock, ang aming magulong gamit, syempre. Nandyan din yung ating television, LED lamp, merong office table, tina, syempre. At ang aking may bahay, busy. Ang aking baby naman, yan, ano na, pagod na kasi may jet lag pa yan. Maganda kasi king size bed yung bed niya at firm yung kanyang foam o yung mattress. Ito lalagay ko lang dyan. And kung bubuksan ninyo yung bintana, kung nakaharap kayo sa gawin ng actually sa gawing likod kami, pero okay lang. Yan, tanaw mo yung iba't ibang building, RCBC building at iba't ibang building, hindi ko alam na building. At may Coco, ano yan, parang coffee, parang milk tea shop, hindi ko alam kung ano yan. And then, of course, parking area. At kumukuha ng gabi si Kuya doon sa likod. Nag-aani ng gabi. And of course, that's the, hindi ko alam kung anong street to. Pero sa harap kasi nito, that's 32nd Street ng BGC. And malalaking matataas sa building. Kung i-open mo yan, open wide, yan ang view mo. It's the skyscrapers of ng BGC, no? Ayan. Mainit nga lang talaga.
Today is 31 or 32 degrees Celsius. Abot na rin talaga ang hingal ko no ano. Actually namin, talagang tagaktak ang pawis namin dumating kami dito. Pero yan talaga, wala tayong magagawa. Pero masarap naman sa pakiramdam kasi ano siya talaga, wala talagang higit doon sa makauwi ka ulit doon sa bansang sinilangan mo, di ba? Ano nga? So ano naman masasabi mo doon sa ano, sa iyong experience ngayong pag-uwi natin? Not bad. Not bad daw kasi doon sa immigration ano, Oo, parang... medyo ano tayo doon. Ay, hindi. Mahaba yung Nagkaroon din pila. kami ng hassle doon sa ano, sa immigration ng Regina. Pumunta kami dito. Noong Kasi una. nga, hindi nila ma-confirm kung ang bagahe ba namin ay 5 kasi parang ang ano nila ay pinapabayad nila isang bagahe dahil na nga yung bagahe namin. So sabi ko, kasali yun sa binayaran ko sa ticket. So nung kinonfirm nga nila sa WestJet, yun. So doon naman, tapos pagdating namin sa Vancouver tsaka dito sa Pilipinas, smooth naman lahat. Wala naman naging problema. Doon lang sa ano no, doon lang sa Regina talaga. Kasi hindi nagtatali yung ano, yung ating ticket doon sa information nila. Pero at the end, matyaga naman si ate na nag-assist sa amin at thankful pa rin kami dahil hindi kami nagbayad ng extra doon sa aming bagahe. So supposedly bagahe ng aming baby yun. Ang bigat-bigat nun kasi may gatas, may ano-ano. Abutin sana tayo ng 1,000 doon kasi yung isang matandang alam ko yung sobra sa kanya nagbayad. Yung Chinese nagbayad siya ng more than $100, right? Parang gano'n. So, thankful pa rin talaga kami kasi laki nung ano, nung... Tapos, ito nga. So, ang pagdating namin, hindi muna kami parang nag-check-in. Kasi ang check-in namin dito sa F1 Hotel, 2 o'clock pa. So, ginawa muna namin, pumunta muna kami sa auntie ko. Doon muna kami nag-stay ng ilang oras. Sa auntie namin, auntie niya actually, na ano, na dyan lang. Dyan lang sa, dito lang sa Taguig din. Ayan, so nag-stay muna kami doon ng oras, ng tanghalian, bago kami pumunta rito sa hotel talaga na napabook. Pero actually, gutom pa rin ako talaga. Iba yung ano iba yung dating ng kanin doon sa merienda lang. Gusto ko ng kanin Mahabang biyahe, yung aming biyahe dito sa ano, sa Vancouver. Kasi ang layover namin ay parang 12 hours. Parang gano'n. 12 hours. Nakakapagod talaga yun. Hirap din kapag may baby, may maliit. Ayan. Talagang ang bagsak, kakawa yung baby namin. May talagang si, ano kanina, si Pers kanina, yung may bahay ko. Medyo, napapansin ko kanina, medyo napipiss off na siya. Kasi siyempre, pagod, lahat-lahat nandun na. Dahil, siyempre, kakulitan ng bata, talagang ganon. Well, yun yung experience namin. Thankfully, dito sa hotel namin na tinutuluyan ngayon, sabi ko nga, this is our hotel. Maganda naman, malamig, maayos, mabango, walang problema sa cleanliness, napakaayos. Pero ito, yung hotel namin na ito ay courtesy pa rin nung, kung matatandaan ninyo, nung nag-pandemic, ay medyo talagang delay lahat ng canceled, lahat ng plano namin noon. Supposedly, pupunta kami ng Mexico, pero ano nangyari sa Mexico natin? Ay, alam mo yung sa Mexico namin, kasi net package deal kasi siya. So yung binili ko kasi yan, alam mo nung binili ko pa kasi yan talaga is parang 2020 pa. 2022, kasi nga sana plano na sana namin umuwi. Ang kaso, since nagsabay-sabay yung pag-ano ko na ng pregnancy, so pinasatabi ko muna yung pagpunta namin ng Cancun. Ang package deal kasi niya noon ay Cancun at saka Boracay at Tagaytay. Yung mga pinaghati-hati, no? Oo. So ngayon, since sabi naman nila, wala naman daw, may expiry date, pero ayun nga, so sabi ko, may dahilan naman kung bakit hindi ako talaga nakapunta ng time na kasi maraming beses nang na-delay actually yon. Kasi nung pandemic, na kumbaga binili namin yung ticket, yun nga, hindi naman kami natuloy nun dahil sunod-sunod naman. Pandemic, marami pa rin hindi mo rin mai-enjoy. So, kinancel namin yun. So, binigyan kami ng one chance pa. And then, plano namin na magpa-IVF nga. Ayan. Yung baby na namin, natutulog ngayon. Siya na yung bunga nung pagdi-delay na namin. And then sabi nila parang, kumbaga, kung tutuusin talaga, fault naman namin na
na talagang wala na sana, cancel na sana yon, yung mga delay na yon. Siyempre, pumirma kami ng kontrata dun sa Cancun, Mexico sana namin. Kaya lang, pinagbigyan pa rin kami. Thankfully pa rin kami doon sa mga tao nag-asikaso kasi ito nga, yung pera noon na hindi namin nagamit, ngayon nagagamit namin. Yung hotel namin dito sa sa BGC at yung hotel namin doon sa Boracay, kumbaga, may nagdagdag man siguro pero hindi na ganun kalaki. Parang ganun. Parang kasi parang yung ticket kasi na yun is good for 4 na tao lang. Oo. So, ang ginawa niya is nagdagdag ako ng parang $200 to $300 kasi US dollar. Not bad. Kasi, so, nagdagdag ako ng 2 tao ulit. Kasi yung 2 kids, libre. So, nagdagdag ako ng 2 tao. So, bali, pupunta kami doon. Siyam kaming lahat. Pupunta sa Boracay. So, not bad na yung $200 mo, idinagdag mo doon sa, dito pa rin. So, malaking katipiran pa rin kung ibubuk namin ng as is kasi, nang separate yung hotel namin dito sa, sa BGC, sa F1 Hotel ito, ha? And then sa, sa Boracay, naman sa, nalimutan ko na anong, sa i-update ko kayo doon. Yun, ay, nagdagdag lang kami ng minimal lang naman. And then, yun, makakasama yung ibang family member namin at makakasama namin sa Boracay sa susunod na araw. So, yun lang. At mahaba-habang kwento, mahaba-habang biyahe talaga. Pero, sulit naman yung pagpuwi namin dito sa Pilipinas. And of course, yung main reason namin is ipakita yung presence ng baby namin sa mga relatives namin dito sa Metro Manila and of course doon sa province namin sa Isabela. So, I hope nag-enjoy po kayo sa vlog natin ngayong araw, At samahan niyo pa rin po kami dito sa aming 1 buwan na bakasyon. 1 buwan, sabi ko dapat 6 weeks man lang. Pero that's fine. Kasi magpapasok ko ng balik eskwela na naman ako, magtuturo na naman. Well, talagang ganon, Sige, kita-kits tayo sa susunod at maliligo na rin ako at magpapahinga na rin. Ayayahan mo sila sa Boracay. Masyado ng pagod. So, see you sa Boracay sa Monday. Magbo-Boracay kami Monday at yun nga, treat ng family, treat ng bawat isa para makasama namin. 4 days. 4 days. So, yun. Medyo mag-unwind din naman ng konti. Ito yung sinasabi natin na maganda yung yung may mental break para sa mental health, So, kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog, Abangan niyo po kami. Bye! Salamat!